Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating matutunghayan ngayon ang episode 2 ng Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Para sa edisyon na to, ating kukamustahin ang isa sa pinakamasayahin, masipag at isa sa kinahangaan na miyembro ng brass band at junior band ng Manila Tondo Corps. Ngunit sa kanyang murang edad at masayahing personalidad, siya rin ay humarap sa matinding pagsubok. Maririnig natin ang kwento niya at kung paano kumilos ang ating Diyos sa kanyang buhay. Muli, ako nga pala si Cindy at welcome sa ating Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Magandang araw, Dylan. Welcome sa ating episode ng Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Kamusta ka, Dylan? Okay naman ako kahit maraming pinapagawa sa school. Buti nagagawa ko naman kahit papaano. Sa deadline, nagagawa ko naman. Thank you kay Lord. Purihin ang Panginoon na kahit na sobrang busy mo sa school ay na paunlakan mo ang aming imbitasyon na dito sa episode na to. Ngunit Dylan, pakilala mo naman sino nga ba si Dylan Malasike? Ako si Chris Dylan Jose Malasike at isa akong bahista sa junior band, gwapong bahista. At sa trombone, sa brass band din, trombone ako. Alam nyo ba na binansagan akong water boy sa brass band? Kasi kada practice namin, umiinom ako ng tubig, nakakaubos ako ng isang tumbler. Tapos CR din ako ng CR dahil sa pagpapractice yan. Kaya tinatawaran na lang ako ng bandmaster. So, dahil dyan sa inyong mga talento, kaya napakarami din na nagkakagusto sa isang Dylan Malasike. Dito nga sa Tondo Corps, isa siya sa crush ng mga YP. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano kagwapo ang isang Dylan Malasike. Hello po. Ayan. Ako po si Dylan. Okay, Dylan. Matanong ko lang, bilang isang senior soldier, paano nga ba ikaw napunta dito sa Salvation Army? Ang pamilya mo ba isang Salvationist? Actually, yung mama ko at papa ko Roman Catholic. Nakilala ni mama yung Salvation Army dahil sa feeding program nila noon. Sinama din ako ni mama noon. Tsaka si ate, sinama niya si Sherlyn Malasike. Sinama nila kami tapos sumunod na araw, nag-Sunday school kami. Ayun, at napalapit yung pagmamahal namin kay Lord. Kaya, gayon. May mga tao ba na tumulong sa inyo para mas lalo kayong mapalapit sa Panginoon? Tulad nga na nasabi mo, si mama mo ay isang Katoliko. Ngayon at ang mama mo ay isa ng Kristiyano. Sino yung mga taong tumulong para maging bahagi kayo dito sa Salvation Army? Hindi ko makalimutan yung pangalan niya na isang pastor yon. Talagang, nagpursige kay mama na talagang araw-araw pinupuntahan si mama. Dumating na nga sa punto na nagtatago na si mama sa bahay para lang di makita yung si pastor na yon. Pangalan na si Major David Bautista. May naging best friend din si mama doon sa Salvation Army kaya napalapit din siya kay Lord, si Timmy. Kaya Timmy po. Okay. So, nasabi mo na si mama mo ay naging Kristiyano o kayong pamilya ay naging Kristiyano. Ngunit si papa mo ay nanatiling Katoliko. Mayroon bang pagkakataon na nahirapan ka dahil magkaiba kayo ng papa mo ng pananampalataya? Dumating ba sa pagkakataon na pinagbabawalan kayo ng ate mo o ng mama mo na pumunta sa Salvation Army? Pinapasalamat ko yun sa Panginoon kasi hindi naman nangyari sa akin yun. Hindi naman nila pinagawain yung religion namin, dalawa ni ate. Support lang si Papa sa amin kung anong religion namin. Ngayon naman, Dylan, bilang isang Kristiyano, batang Kristiyano, meron bang mga pagkakataon na may judgment ba na ikaw na nararanasan? Marami, lalo na sa school. Nung nagpakilala ko, introduce yourself, pinakilala din ko anong religion mo noon. Sabi ko, I'm Christian. Tapos, tinusgahan nila ako sa kanya, ay, banal to. Nagmumura ka ba? Ang dami nilang sinasabi. Tapos, basahan mo nga ako ng Bible. And, hindi ko yun tinake as negative. Tinake ko yun as positive kasi maganda yung, pagtingin nila sa Christian. Kaya natutuwa ako kasi, kala nila, mabait ako. Pero mabait naman talaga ako, ante. Mabait ka naman talaga. Oo, mabait na yan, tsaka gwapo pa. Pogi. Ayan. Dumating din po pala sa point na
muntik na ako magpakamatay kasi sobrang hirap. Buti na lang nung muntik na akong tumalon. Hindi alam nila mama at ate to. Walang nakalam na kahit sino na muntik na akong tumalon sa building. Ang Panginoon ang nagtulak sa akin na hindi ko gawin yun. Biglang pumasok sa isip ko na kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ko kaya dapat gawin yan. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoon na hindi ko tinuloy. Dahil kung ginawa ko yun, wala ako sa harapan niyo. At wala akong masasabing pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. Dumating ka sa point na gusto mo nang wakasan ng lahat at talagang down na down ka sa iyong mga problema. Malos hindi mo na alam yung gagawin. Pero Dylan, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano mo ito nalagpasan at ano yung mga nasa isip mo nung mga oras na yon? Totoo yun na umiyak ako noon sa holiness testimony noon. At grabe yung iyak ko sa Panginoon noon. Kasi labis sa pasasalamat ko kasi nasolusyonan yung problema na yon. And dumating din talaga sa point na down ako. Talagang gusto ko nang wakasan ng lahat. Kung ano bang nangyayari sa buhay ko, ba't ako nagkakaganto. Lahat yun naranasan ko. At papasalamat ako sa Panginoon kasi dininig niya yung mga panalangin ko. Purihin ng Panginoon at napagtagumpayan. Pero Dylan, ano yung natutunan mo sa mga pinagdaanan mo yon at sa mga ano yung mga bagay na pinarealize sa iyo ng Diyos na habang pinagdadaanan mo yon? Natutunan kong lalong mahalin ng Panginoon noon. Kasi dumating din sa punto ng madaling araw noon na nag-chat yung kaibigan ni Mama na ipatigil na yung problema na yon. Nagpapasalamat ako noon, lumudo ko sa Panginoon. 4:30 a.m. nabalitaan namin. Iyak ako ng iyak noon. Lumulod ako sa Panginoon ko, Lord, thank you Lord kasi nasolusyonan to. Thank you, maraming salamat. And habang natutulog ako, na-realize ko na grabe, napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Hindi niya ako hinayaang wakasan ng lahat, maging down na down ako, at inangat niya ako. Papasalamat ako noon. At mga na-realize ko noon na huwag nating questionin yung Panginoon kasi huwag nating questionin yung mga plano niya sa ating buhay kasi hindi ka niya hayaang mawala. Hindi ka niya hayaang maligaw ng landas, mapahamak. Bali ang pagsubok para sa akin, challenge na lang yun. Kasi siya-challenge tayo ng Panginoon base sa pananampalataya natin. And papasalamat ako na iningatan ako ng Panginoon. Hallelujah. Dahil dyan, Dylan, sa tingin mo ba mas lalong tumatag ang iyong pananampalataya dahil sa mga pinagdaanan mo? Dahil kahit nasa murang edad mo ay naranasan mo na ito, sa tingin mo ba mas lalong tumatag ang iyong pananampalataya? Mas lalo, grabe yung pagmamahal ko sa Panginoon. Grabe yung pagtitiwala ko sa Panginoon noon kasi yun na nga, di ba? Kala ko wala nang patutunguhan yung problema na yan. Kala ko magiging permanente na lang yun. Papasalamat ako sa Panginoon kasi walang imposible sa Kanya. Lagi natin tatandaan na walang imposible sa Panginoon. Amen. So, Dylan, bilang kabataan, ano ang maipapayo mo o bilang batang Kristiyano, ano ang maipapayo mo? Lalo na ngayon sa panahon, maraming kabataan ang may mga pinagdadaanan. So, bilang Kristiyano, ano ang maari mong ipayo sa kanila? Sa gantong edad ko, talagang na-realize ko kung paano kamahal ang Panginoon. So may mga kaedaran ko na may problema din na pinagdadaanan. Lumapit lang tayo kay Lord. Magbasa ng Bible bago matulog at pagising. At mag-pray din tayo bago matulog at pagising din kasi every gising is a blessing. Natutunan ko po yun sa isa nating ka-churchmate na si Ate Ay po. Lagi niya sinasabi na every gising is a blessing. Ayan, tutuwa naman po ako. At yung huwag natin questionin yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Katulad po na sinabi ko kanina, di ba po? Na huwag natin questionin si Lord kasi ingatan tayo ni Lord, di na tayo ililigaw ng landas. Okay, Dylan, maraming salamat. Tunay nga na dahil sa iyong pananampalataya ay napagtagumpayan mo itong pinagdadaanan mo to. Pero Dylan, matanong ko lang para sa huling katanungan, ano ang life verse na talagang pinanghawakan mo?
Ang pinanghawakan ko talaga nun. Anong problema na yon kasi may dumaan sa newsfeed ko nun na verse. Ito yung 1 Corinto 10 verse 13. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintulitin na kayo subukin higit sa inyong makakaya. Yun po. Ayun yung life verse na pinanghawakan mo. Tunay nga na ang Diyos ang siyang tutulong sa'yo na kahit na mayroon kang mga problema, ang Diyos ang siyang pwede mong kapitan. At lalo na yan sa murang edad mo bilang batang Kristiyano is naisipan mo talaga na sa Panginoon lang tumakbo. Kaya muli, maraming salamat Dylan sa pagtugon sa aming imbitasyon dito sa Kwentong Kristiyano. Tunay nga na ang buhay mo ay pinagpala ng Panginoon at nawapag pati ang iyong pamilya. Kaya maraming salamat, Dylan. Baka may gusto kang i-shout out. Ay, shoutout po sa mga ka-member ko sa junior band, tsaka sa brass band. Shoutout din po sa mama ko. Mahal na mahal kita, mama. Tsaka sa kapatid kong bunso po. Mas pogi lang po kasi ng onte. Shoutout din po sa ate ko, yung prinsesa ko po yan. Mahal na mahal ko yan. Love you po. Ayan, so shoutout din sa mga may crush kay Dylan. Natunay nga na mas lalo pa kayong may in love kay Dylan. Ayan, so muli maraming salamat Dylan sa iyong buhay. Salamat God din bless po. you. God bless you po. Tunay nga na kahit sa murang edad ay maari kang makaranas ng matinding pagsubok at problema. Tulad nga ni Dylan, sa panahon na siya ay sinusubok, sa Panginoon siya lumapit at ang Panginoon ang siyang tumulong upang ito'y kanya mapagtagumpayan. Dahil sa Panginoon, walang imposible. At dahil dyan, dito na po natatapos ang ating ikalawang episode sa Kwentong Kristiyano. Tunay na buhay, tunay na pananampalataya. Muli, tayo po ay magkita-kita. God bless everyone.